So, we are the Kings of Gospel International Church. Galing po kami din sa church. Ay, ito yung pangalan ng church po namin. So, we are here para bigyan po kayo ng isang kapahinahan na mula sa Panginoon. Okay na po ba yun? Yes po. Kayo ay grade 9? Grade 10? Okay po talaga. Tinatanong kayo. Yes. So, sige, maaari po bang hingin namin ng kaunting oras nyo sa pagkakataon ito? Okay. So, maaari po ba kayo nanyayahan na tumayo? Ayan. Alright. Ayan. So, I know, hindi naman po lingid sa kaalaman niyo po kung ano yung gagawin natin this time. So, let the Lord move hanggang sa matapos ang gawain ito na siya yung magpaintindi kung ano yung gagawin natin at kung ano yung ginawa niya sa hapon ito. And this time, so yayayain ko lang po kayo ng awitan ng Panginoon. Marunong po ba kayo kumanta? Yes po! Ay, bubibig. Alam ko marunong kayo kumanta. So ngayon, hindi tayo kamanta ng makamundong awit na yan ha. Ang kakantayin natin is yung mga makalagot na awit. Okay na? Okay na. So kung hindi nyo alam yung lyrics ng kanta, we have monitor here para sa lyrics and pwede ko po akong sabayan. Okay po, so before we start, so let us pray po muna. I invite everyone to close your eyes. Let us pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, patuloy po kami nagpapasalamat sa oras at pagkakataon na ito dahil nandito po kami at nandito po ang mga estudyante ito at alam po namin na pinagbuklod po kami sa isang purpose. Alam po namin that everything happens for a purpose and reason. Hindi po aksidente na nandito sila at hindi aksidente na nandito po kami sa lugar ito. Alam po namin na may gagawin ka sa lugarin ito at the same time sa buhay po namin individually. Kaya Panginoong Jesus, hayaan mo na ma-enjoy po namin yung pagkakataon na makapakinig ng salita mo at ma-enjoy po namin yung pagkakataon na umawit ng mga makalangit na awitin para po sa inyo. Whatever the works of the enemy, ngayon pa lang yung pagkainip, nire-review po namin ito. Sa oras na to, mag-e-enjoy po kami. Hindi po namin mamadaliin yung oras. Mag-e-enjoy po kami na maka-fellowship ang isa't isa, lalong-lalo na maka-fellowship ka po at ang mga salita mo sa hapon ito. Wala po kaming ibang itataas, kundi ang pangalan ni Jesus sa aming mga buhay at sa pang-aralan ito. Ikaw po yung maghari, Panginoong Jesus. Ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat at pagsamba ay tanging sa iyo naman po na hindi binabalik. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen! Okay, so this time, pwede po bang kamustahin mo yung katabi mo? Baka inahanap ko po. Stop. Sabay-sabay natin awitan ng Panginoon. So, it's up to you. Kung gusto mo itarap pa kayo mga kamay. Kung gusto mo sila this time, go it. Good. Kung ating mag-asal, ang kalawaan, hindi ko maunawaan. Ang dahilan, kung bakit ako'y hindi mo pinalagaan. Hindi ko kaya isipin, hindi ko kaya sikatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, may ibigay sa akin. Salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba na mahal sa akin na katulad mo. Salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o pag-ibigan, ako ay nananagitan. Jesus, ikaw ang sandigan, hindi mo ko pababayaan.
magsasaya sa piling mo. Isa pa, salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Sabi-sabi natin sabihin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y Magsasaya sa piling mo. kami magsasaya Sa piling mo. Ayan, okay po. So, pwede po ba natin kantahan ng isang awit ang Panginoon? Nagtatawanan tayo with our katabi, nagkakahutan tayo, ganyan. So, at this time, kanya-kanya muna tayo, no? Hanggat maaari, wag muna natin kausapin yung mga katabi natin. Hanggat maaari, wag muna natin kausapin. So, let us focus dun sa awit. Let us focus sa ating Panginoon this time. Okay po ba? Okay po ba? Yes po. Yes po. Okay, sige. Awitan natin ang Panginoon. Dahil sa kanyang sunggulang biyaya sa buhay ng bawat isa. Yes po, Dok. Habang hindi karagadagan, pagkukulang ng iba, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masukli at ka mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aming karunya. Inibig mo ako nang di kayang kumbasan. O Diyos na katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nakalahiran ng kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa
kaya ng masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kaluya. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Diyos na katarungan at katwiran na kahit minsan di na mairan ng kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos na pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. Niyakap mo ako sa aking kaluya. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking kaluya. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking kaluya. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking kaluyan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos na katarungan at katwiran na kahit minsan di na bahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos na pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya. O Diyos na katarungan at katwiran na Kahit minsan di na bahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa
honor you. We thank you for this afternoon. Truly, it is not by our might or by our power, but by your Spirit. We thank you that you have brought these students here in this place, so that each and every one will be encouraged through your word, and the Holy Spirit will speak to us, to our hearts, and will remind us of something that will help us and will educate our soul, Father, so that our soul will prosper through the word that we are going to receive from the Holy Spirit. Samahan mo kami naman sa matapos ang gawain ito. Ito pong aming dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Samahan na po tayong ito. Ako ay si Pastor Mara. Kasama ko ang Rizzo, si Kuya Jay, si Kuya CJ, Christian, si Kuya Janjan, Chloe, si Ate Mika, yung nagpakanta kahit maliit pero mataas ang boses. Si Kuro, at saka po si Ate Daniela. Okay. Kami po ay from King's Ambassador International Church sa Southville sa Kaingin, Santa Rosa. So all the way from Santa Rosa, pumunta po kami dito para po mag-isa sa inyo at magdala ng something na makakapag-encourage sa inyo. Nawa ang encourage na sa inyo sa ilang Panginoon na kanyang bibitawan sa pamagitan po ng Banal Espiritu. So, paki-flash nga po sa monitor yung aking word na pag-uusapan. And please kahit naman magkaroon tayo ng idea ng word na aking pag-uusapan. It's in the book of Jeremiah chapter 29 verse 11. It says, "For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Once again from the book of Jeremiah chapter 29 verse 11. So, pagtulugan niyo po ako muli, manalangin na po so that we can invoke the presence of the Father in this place. Father, once again we come to you and we invoke your presence in this place. We allow you to move in the hearts of these students, and we thank you that yung salita mo has the power to transform our hearts. And this word will encourage us and enlighten our mind, Father, so that our mind will be productive, and all of us will become productive in every area. And we thank you for your Holy Spirit. He is our great teacher this afternoon. He is our great mentor. He is our great speaker. He will teach us. And we believe, Father, that through his teaching, we will be trained and we will become an individual who are mighty to stand against any troubles or problems that will occur in our life. And we also thank you, Father, for the mind of Christ, the ability of Christ, and the heart of Christ, or the mind of Christ. And because of that, Father, this is what we believe, that once we release your words, you will release your energy and your power to transform our hearts, to renew our minds, and to upgrade our practical situation. Jesus must increase in our life, and we must continue to submit to his word and to his instructions. And in this word, we will also increase, or we will experience increase and promotion, and we will receive tangible miracles from you, and we will become above and not beneath. We will become lenders and borrowers. We will always increase, never to decrease. We thank you, Father. We honor you in Jesus' name. Amen. Amen. So ito po yung first natin pag-uusapan. As many of you may not know that there are plans that comes from God, maaaring malaman natin yung plano na meron lang tayo sa ating sarili. Individually, all of you have your own plans. You have your own goal. That 5 years from now or 8 years from now, what you will become. So maaaring meron sa inyo na gusto maging engineer, doctor, architect, lawyer, or sundalo, or sa PNP, So, ito po yung kailangan makita natin, that God has a plan for each and every one of you. Maaaring nawawala na kayo ng pag-asa, nawawala na kayo ng plano sa buhay niyo, pero God has a plan for each and every one of you. Sabi po diyan, plans to prosper you. So, yung question, saan tayo pa-prosper ng Panginoon? Baka ang isipin natin, God will prosper us in the area of practical. Maaaring magkaroon tayo ng finances, material things, Pero alam niyo po, ang magandang ibigay sa atin ng Panginoon to prosper us is sa ating isip po. Yung mental po natin. Not everyone has a good mental na mindset. Marami, mga kabataan may nagkakaroon ng mental problem. Because of anxiety, because of stress, because of depression, because they cannot overcome a simple words or simple situation. Kaya yun, doon gusto ng Panginoon na mag-prosper ang bawat isa inyo. That every one of you can handle any difficult situation. That's why ito yung prosperity
na nais ng Panginoon na ibigay sa inyo. At naisin po ng bawat po sa atin na huwag lang tayo sa practical aspect magkaroon ng prosperity. Dapat magkaroon tayo ng tinatawag na divine education. As of now, you are in this place, in this school. For what purpose? To be educated. Tama? So tinatawag natin itong secular education. This secular education will make you wise in the area of the world. Pero pagdating sa emotion, hindi kakayanin ng secular world. Yung tinatawag natin difficulties of life. Kaya maraming mga tao, not only mga kabataan, ang hindi kinakaya ang bigat ng problema. Kasi nakabase lang yung kanilang education sa secular. Pero pagdating sa spiritual, which is able to help us pagdating sa emotion natin, makayanan natin yung mga struggles natin emotionally, hindi lahat ng tao meron noon. That's why we are here, para matulungan tayo na makapag-put up kahit paano, makapag-build up ng salita ng Panginoon kahit na kaunti sa puso ninyo, so that in due time, lalaki po siya, matulungan po kayo if ever na magkaroon kayo ng mga problema pagdating sa ating kung tinatawag na emotions. Ito po yung nakikita kong problema ng karamihan ngayon. Marami mga kabataan, they are giving up their plans in their life because of anxiety, stress, depressions. Diba? Na parang they feel that they are left all alone. Walang kasama, may kaibigan pero parang hindi matulungan ng kaibigan. Kasi po, ang may tutulungan ng friend is in the area of tinatawag natin na secular. Pero pagdating doon sa emotion, yung sa nararamdaman mismo, bibihira ang may kakayanan na matulungan o magkaroon ng kapayapaan sa puso ang isang tao. Kaya nga, sinasabi rito, wala na, plans to prosper you. So yung prosperity na sinasabi diyan, magkaroon tayo na tawag na divine education. We are not putting up a new religion in your hearts. We are not here to change your religion. We are here para doon sinatawag natin divine education. Magkaroon tayo ng full knowledge and full understanding about who God is, who Christ is, and who is the Holy Spirit. Upang sa ganoon, magkaroon tayo ng kakayanan pagdating sa spiritual aspect na masurpass ang mga circumstances na pwede pagdaanan ng bawat sa puso natin. Sa mundong ito, walang taong magsasabing wala siyang problema. Tama? Tama. Bawat sa inyo, alam ko may problema. Maraming iba sa inyo, katulad ko ng araw, loner. Tahimik lang. Hindi nag-pour out ng problema. Sinosolo. Kaya, at may age na ako po ay 39, mukha na akong 60. Kasi sinosolo ko yung problema. Kaya kung gusto niyong tumanda agad, hindi suluhin yung problema niyo, huwag niyong i-pour out sa iba. Dahil 50 na ako. O sabi mo, 50 na po ako. Pero sa totoo lang po, loner ako ng araw. Sinosolo ko ang problema ko. Wala akong taong gustong lapitan. Kaya yun, depression happens. So, when depression strikes, hindi makukuha ng gamot yan. Walang psychiatrist na makakatulong sa taong depressed. Kasi it's all about the emotion. It's inside. Ito ang tawag natin ng soul. Yung soul mismo natin, which is consists of mind, will, and emotion. Yung emotion, ang madalas na sinasaktan ni Satan para hindi tayo magpatuloy. At huwag nyo hayaan na yung emotion nyo ma-hurt ni Satan para hindi nyo matulpad ang pangarap ng Panginoon. Kasi ang Panginoon may plano para sa inyo. Ang sabi niya, not to harm you. So, kung meron man kayong stress, hindi galing sa Panginoon yan. Kung may problema man kayo sa mga tao, hindi galing sa Panginoon yan. Galing yan kay Satan. The devil wants to stop you or hinder you para magawa ng Diyos yung plano niya sa buhay niyo. Anong gagawin ni Satan? Sisirain yung desire ninyo. Ilalagay kayo sa difficult situation na hindi nyo kaya. Kahit magulang nyo, hindi kakayanin. Kasi pag naging katulad kayo ng loner, kahit magulang, hindi nyo i-unload yung problema nyo. Saan nyo i-unload yan? Sa kapwa nyo kabataan. Ano ipapayo ng kabataan? Maglasing na lang tayo, mawawala rin naman yung problema. Hindi mo alam, pag kinabukasan, doble ang problema mo. Nandun yung problema mo, masakit pa ulo mo. Yun ang ginagawa ng mundo ngayon. Pero dito ngayon, ang gagawin ng Panginoon, ipaprosper niya yung mindset natin para hindi tayo maligaw at hindi tayo maghanap
ng lugar na kung saan may ipapahamak tayo. Kaya, i-discern natin na magkaroon tayo ng divine education aside from your secular education. At nawa ma-attain natin yung higher degree of the divine education kung paano kayo nag-discern na ma-attain yung higher degree. Maging masteral kayo, doctorate sa puso na kukunin nyo later on after na makuha natin yung plano ng Panginoon at magawa nyo individually. Sino rito nag-discern na yung mama? Okay lang kami, dalawa. Lahat tayo nag-discern yung mama, tama? Kasi hindi tayo makakabili ng iPhone 15 Pro Max. Diba? Yung S24 na Ultra, at 60,000, tayo nakabili kung wala tayong pera. Kaya kung hanggang desire lang tayo, hindi natin makukuha yun. Ang kailangan natin gawin doon is to put it into action. Ano ipuput mo sa action? Yung desire na magkaroon tayo ng divine education para yun yung magpupush sa inyo na lalo kayong maging matiyaga, maging masipa sa pag-aaral kasi hindi lahat ng estudyante ngayon meron tiyaga sa pag-aaral. Pero hindi kayo yun, ha? Sa ibang school yun. Maaari dyan sa kabilang school niya. Pero dito sa Holy Redeemer, magtaga ang mga estudyante dito. Kasi nag-desire sila makatapos para magkaroon ng magandang buhay later on. Pero kung hindi natin ipupush ngayon yung gusto ng school, taga sa pag-aaral. Sorry po. Lahat tayo may pangarap yung mama. Ako, nangangarap ako magkaroon ng barko. Para maging negosyo kasi pag may barko ka pa, ang problema, walang paradahan sa bahay. Yes, dagat lang. So, nangangarap ako magkaroon ng yate. Pero paano magkakaroon ng yate kung nasa kanto lang ako, patambay-tambay, nakahubad, nakatakas ang damit, tapos may hawak na bote. Paano ako yayaman? Ang mangyayari sa akin, harm. Diba? So kung patambay-tambay na tayo, hindi natin ipupush yung plan ng pang sa atin, yung pangarap mo sa buhay mo, hindi mo ipupush, ay harm ang mangyayari sa atin. Kaya ang maganda doon, ay talagang i-discern natin na maging divinely educated tayo. Kasi ang divine education, libre. Dito may monthly kayo, di ba? Tama? Tuition fee kayo, monthly. Ang divine education, libre. Kaya kailangan natin i-grab ito. Sunggaban natin yung opportunity na yung divine education, makuha natin. Libre lang natin ito binibigay. So, every once in a month nga lang, di ba? Na makuha natin yung divine education. Pero, i-desire natin. Kasi ito yung magiging malaking tulong sa inyo. Alam niyo kung nung araw, binata pa ako, meron nagsabi nito, baka ako po ay isa ng piloto ng aeroplano. Wala nagsabi sa akin nung araw eh. Kaya nawalan ako ng direction. Napabarkada ako sa hindi magandang barkada. Natuto mag-inom, natutong tumikin ng sigarilyo, nagsugal, ang pinakamasakit at pinakamasamang sitwasyon ng buhay ko, natuto ako mag-drugs. From 1996 hanggang 2005, drug addict po ako. Nagsasyabu. Kasi namali yung direction. Wala kasi nagturo sa akin ang kahalagahan ng divine education. Totoo po ito, hindi ako sisino, hindi kayo nututo. Pumunta kayong Nyugan sa Council Village, pagtanong niyo ako. Ayun, magsasabi sa inyo kung sino ako. Isang dating drug addict. Pero kung katulad sana ako ngayon, mga kabataan, na nagsasabi sa akin ng maaga, yung pangarap ng Panginoon sa akin, ito pa nito. Wala, huli na eh. Hindi na ako makapag-aral. Pero kung pag-aaral niya ako ng Panginoon, mag-aaral pa rin ako. For the sake of the certificate. Yun lang yun. Pero sa inyo, mga kabataan, may pag-asa pa kayo. Kasi sabi ng Banal na Espiritu, sabi diyan, plans to give you hope. Sino rin nawawala ng pag-asa? Na ang grade nila, parang 75 na lang lagi. Okay lang yun, pasado naman yun eh. Ay, kalungkot mo, 74 ka. Marami kang in-make up, no? Diba? O, di kung may pera ka, padulasan mo yung teacher mo. Kaya lang, wala rin naman pera eh. Saka hindi nyo mag-provide ang mga teacher dito. Hindi nyo kaya yan. Kailangan natin dito, magtiyaga, magtiis, magsipag sa pag-aaral kasi yun yung magiging puhunan nyo. Alam nyo, ang mga company ngayon, hindi na tumatanggap ng mga graduate sa Dasal. Graduate ng Ateneo. Bibira. Alam nyo kung saan tumatanggap ang mga company ngayon? Galing sa probinsya ng mga graduate. Bakit? Kasi hindi ma-reklamo ang taga-probinsya eh. Mga taga-probinsya, oh! Ito mo, so difficult, so hard. I don't want here. Ang mga taga-probinsya, kahit nibigay mo,
tatanggapin nila. Yun ang nagagawa doon, masipag sila na talaga. Ay yung mga yan, mga higher class, upper class na mga tao, ayaw ng mga pawisan sa trabaho. Kaya mapalad kayo kung magtutuloy kayo sa pag-aaral. Huwag kayong magreklamo. Yung plano ng Panginoon sa inyo, kunin nyo. Kasi kung di nyo kunin yung plano ng Panginoon sa inyo, kahit magtapos kayo ng college, at wala rin na kayong desire na i-put up into practice yung matutunan, tatambay din naman din kayo. Ay di huwag na kayo mag-aral, kasi kung tatambay din naman kayo, sayang yung pera, tumambay na lang kayo habang buhay. Kaya hindi nyo makukuha yung pangarap mo. Pangarap mong bahay, pangarap ng asawa. Kasi pag wala kang pera ngayon, kahit gusto mo yung babae na yun, wala kang mapaparadang kotse. Dati, hindi ka nung mga may pera na grabe yung pinaparadang sasakyan. Kaya kung gusto mo namang yabangan yung babae, mag-company driver ka, kayo family driver. Para sarado mo ng sasakyan lagi, iba-iba. Diba? Maangasan, madadaya mo yung babae. Pero, lalabas na katulahan sa loob. Pero pinagaganda mo mismo, ikaw. Yung hope na galing sa Panginoon, makuha mo. Yung hope na galing sa mundo, limited lang yan eh. May stress ka, mapapagod ka, or masasaktan ka. Pero yung hope na galing sa... wala na ito yan. Pagka lang taga-pindot niya. Pero yung hope na yan, galing sa Panginoon niya, kapag yan nakuha mo, hindi ka manghihina o panghihinaan doon. Kahit may problema ka, tatapusin mo ang pag-aaral mo hanggang sa makamit mo yung pangarap ng Diyos sa buhay mo. Kasi kung ibigay ka, dahil nga ang sistema ng mundo, niyakap mo, di ba may sinabi ko sa katawan niya, niyakap mo ako sa aking karunihan. Napakaganda niyang awit na yan. Kasi kung titingnan natin ating sarili para tayong hopeless, meron Diyos na yayakap sa iyo. Hindi mo man siya mararamdaman, pero may mga taong tatapik sa iyo ang balikat, sabi mo, kaya mo yan. Parang mo na rin naramdaman ng pagyakap ng Panginoon. Kaya yung sinasabi doon, niyakap mo ako sa aking karumihan. Anong sunod doon? Inibig mo ako na hindi kayang tubasan. Ang pagmamahal ng tao, may hangganan. Ang pagmamahal ng Diyos, kahit sinaktan na siya, mahal ka pa rin. Ang tao, konting pagkakamaling lang, mabubura yung kabutihan ginawa mo sa kanya. Kasi ang pagmamahal ng tao, limited. So bakit mo hahanapin ang pagmamahal ng tao samantalang may Diyos na talok ng kanyang pagmamahal para sa iyo? Na hindi mo kayang pantayan, hindi mo kayang pantayan. Ito yung plano ng Panginoon sa inyo mga kabataan. Maring hindi nyo pa ito makuha ngayon, maring hindi pa kayo maging seryoso this time. But a day will come, pasasalamatan yung Panginoon, napakinggan nyo ang salitang ito. Hindi man ngayon, pag yumaman kayo, huwag nyo kong kalimutan na. Dahil sa word na ito. Nandito lang ako, buhay pa ako. Pag yumaman na kayo. Ang sabi pa diyan, kung sa tingin mo, ang buhay mo, parang hindi mo nakikita ang maganda, kaya ang buhay mo ay ganito lang, huwag mo tingnan yung present situation mo. Tingnan mo yung sinasabi ng salita na ito. God has a plan for you. Siya mismo nag-declare niya, a plan to prosper you. Yung prosperity in the practical aspect, later on, after na ma-prosper na niya yung ating pong mind, will, and emotion. Pag nagkaroon na tayong tinatawag na divine education, and no harm will come upon you. May harm man, limited, pero kaya ninyo. Then, kung hopeless kayo, yung hope na galing sa Panginoon, makukuha ninyo, and your future will become bright. Tandaan po ninyo, ang pag-asa ninyo, hindi ang magulang ninyo. Ang pag-asa ninyo, ang Panginoon at ang kanyang salita. Gagamitin na ng Panginoon ang magulang ninyo. Pero hindi ko sinasabing huwag niyong mahalin ang magulang ninyo. Mahalin niyo ang magulang niyo kasi ang mga magulang ninyo ang talagang nagsusumika para makapag-aral kayo. Pero kung hindi kayo kaya pag-aralan ng magulang niyo sa college, lumapit kayo sa Panginoon. Mag-pray kayo sa Kanya. Panginoon, gusto ko makapagtapos ng kolehiyo. Ano yung dapat mong gawin? Hindi siya magsasalita sa'yo, hindi mo siya marinig, pero may mga taong lalapit sa'yo na pwede ka niya encourage. May scholarship to. Mag-apply tayo. And you can do so. Ganon gagawa ang Panginoon. Kaya huwag mong isipin na hindi ka na mapagtatapos ng magulang mo. God can answer your difficult question.
kaya kang pagtapos ng Panginoon. Kapag nakuha mo yung tawag ng divine education, ito ang kailangan ng kabataan mo. Aside from secular education, what the children today or young people like you today needed is divine education. Kasi ito yung magiging sa inyo, yung maging pure yung heart ninyo, at hindi kayo maliko, ma-divert ang inyong puso, ma-sidetrack ng mundo. Alam niyo po, sa totoo lang, hindi naman tumanawa, pero Satan is working so hard to destroy your future. Susubukan ni Satan na sirain yung future niya. Pero pag meron kayong divine education, hindi siya makakalusot. Mapapahiya siya. One way na gagawin ni Satan para kayo ay hindi magkaroon ng magandang future. Dadalhin niya kayo sa maling lugar. Ibigyan niya kayo ng mga kaibigan na hindi makakatulong sa inyo. Isasama kayo sa mga barkada na hindi naman makakatulong sa inyo. Pag ang barkada, dinala kayo sa bisyo, layuan niyo. Hindi kayo matutulungan. Katulad ko, nasayang ang mahabang panahon. Sana nakapag-graduate na ako sa college. Kung naging tama, takbo ng buhay ko. Wala. Niyaya ako mag-inom, sumama ako, niyaya ako mag-shampoo. Kaya ito po ay advantage sa inyo. Pero kung pakinggan nyo, panalo kayo. Kung hindi nyo pakinggan, okay lang. Kasi kanya-kanya naman tayo this time. Pero ang gusto lang ng Panginoon this time na marinig nyo, yung word na ito, na ma-encourage kayo na meron siyang plano para sa inyo. Maring mga magulang nyo, wala nang plano sa inyo. Hanggang senior high na lang kayo. Sabi ng mga magulang nyo, wala na tayo makaya na para magpag-aaral kayo. Hanggang senior high na lang kayo. Or hanggang grade 10 na lang kayo. Hanggang doon na lang, wala na tayong magagawa. Kung gusto magpatuloy, magtrabaho kayo. Huwag nyo isipin ganun. God has a plan. And you will have your best future kapag nakuha nyo yung salita ng Panginoon sa buhay. May mga kapalan kayo, may mga teacher dito na they know how to teach you about God's Word. Sa ibang eskwelahan, di yan tinuturo. Iba ang tinuturo sa ibang eskwelahan. Pero you are blessed na ang church. Ang school na ito, may mga teacher na mayroong understanding about sa divine education. Malalapitan sila at mauutangan. Diba? Ay, hindi pala. Sa mga talating hindi na mauutangan pala. Malalapitan sila. Pero makatulungan nila kayo. Tsaka narito rin naman sila eh. Sa mga ito, pwede sila makatulong sa inyo. Pero huwag nyo lang utangan kasi mga estudyante pa lang din. Tulad nyo. Pero nag-devote ng kanilang buhay sa Panginoon. Later on, magiging mga professionals itong mga professionals na pinatapos ng Panginoon. Kasi hindi sila kaya patapusin ng Panginoon ng kanilang magulang. Sabi, do yung tinatawag natin na idea or give them idea para makatapos sila sa pag-aaral. May mga na makatapos po dito. Makatapos na tayo. Ayun, yung tapos na. At makatapos. Ito, senior high pa lang ang dalawang ito. Pero grabe sila na in love sa Panginoon. Kaya magiging bright ang future. May mga barkada man sila pero hindi sila kaya dali ng barkada palayo sa Panginoon. Huwag niyo akong gayahin. Tagal bago masenso ang buhay ko. Sayang, ang dami. From 1990s, hindi pala 1994 pala ako nagsimula ng bisyo hanggang 2005. Nakatagal. Ang haba ng panahon na sinayang ko. Hindi ko sinasabi mo kayo magbarkada. Piliin nyo lang ang barkada niyo. Pag ang barkada, lagay kayo sa tama, huwag nyo na samahan. Pero pag lagay kayo sa tama, samahan nyo. Kasi magiging maganda ang future nyo. Ito naman po ay suggestion lang. Kunin nyo kung gusto nyo. Pero kung ayaw nyo kunin, ayaw nyo kunin. Kasi marirealize nyo lang din naman sa bandang uli, sila, yumaman na, kayo hindi. Kasi hindi nyo sinod yung bayan ng Panginoon na tama ang ating Diyos. Nasabi ko lang po ito, hindi pa yung pinigil. Walang perasahan po dito. The best thing there is, if you are divinely educated, kayang-kaya mong balansin ang lahat ng bagay. Hindi ka magiging emotional. Sinurip yung madaling masaktan, madaling magalit, madaling magtampo. Yan, kasi emotional. Pero pag binalansin ng Panginoon yan, ay hindi ka na magiging emotional. Alam niyo po sa totoo lang, ako yung tao madaling mapikon. Madaling mabilis ako mapikon. Pero because of God's Word, kahit ang gawin mo sa akin na salita na hindi maganda, yung susubukan mo mapikon, hindi na ako pipikon kasi bigla ko na sinusunod.
Hindi, joke lang yun. Joke lang yun. Hindi na po ako napipiton. Sila na napipiton sa akin. Kung bakit natawag na asartalo. Nung araw asartalo ako, ay hindi na asartalo. Sila na ang nakakasar sa akin. Kung yung gagawin niya, bilang susunod ka niya, bawal yun. Hindi maganda future nito. Dark future nito kasi black ako. Okay? So nawa nakatulong ko sa inyo ang salita ng Diyos sa hapong ito. Nawa yakapin natin yung message nito. This will become your life and your future. So desire natin na magkaroon tayo ng divine life. So I will pray for you. So listen, this time, hindi seryoso tayo. Kunin mo itong prayer na ito, buhay mo. Kaya kung hindi mo ito kukunin, baliwala ang prayer na ito. Hindi ko na kayo lalapitan ng isa. In general, so I am inviting every one of you to bow down and close your eyes. And I'll pray for you. Father, in the name of Jesus, with the power of the Holy Spirit, I lift up to you all these students from grade 10 to grade 12. Maaaring iba sa kanila pinanghinaan ng Diyos. Maaaring sa kanila, iba sa kanila, trying to give up their stands. Maaaring iba pinanghinaan because of the grades that they have. Pero alam ko po, Ama, na yung plano mo, according to your word, that the Holy Spirit has spoken this afternoon, that you had a plan for them, a plan to prosper them, a plan not to harm them, but to give them hope and future. Kaya nawa sa Ama sa hapon ito, katulad ng aming ginawa, hindi man kami karapat-dapat sa yakapin mo kami. Yakapin mo ang mga bata upang sa ganun maramdaman nila, kung di man sila susuportahan ng magulang nila, ng kanyang kamag-anak, kapatid nila, maramdaman nila, Father, yung pagyakap mo sa bawat sila. If they are feeling empty in their hearts, Father, you are the one who will fill up their hearts. And you are the one who will meet their needs. Yung satisfaction that they are longing for, only you can fill them. Kaya maraming salamat po, Ama, sa hapon. Let this message be engraved in their hearts. Mapagbulay-bulayan na, Ama, yung plano mo, yung plano mo. Every time na pinanghinaan sila, isipin nila yung plano mo. Ama, may plano ka sa akin, may plano ka sa akin. Yun yung lagi na maiisip. So that they will continue. No matter how hard it is, maraming mga obstacle sa harapan nila, they will continue. They will never give up. Sapagkat ikaw mismo ang nagsabi sa iyong salita that you will never leave us, nor forsake us. So as it is with these children, Father, or with these students, you will never leave them, nor forsake them. Hanggang sa mangyari sa buhay nila yung sinasabi ng future. Kaya, Ama, sa hapon ito, lingapin mo sila. Samahan mo sila. Itawid mo sila, Ama, doon sa place na kung saan maaaring nasa difficult situation sila. Maramdaman nila yung iyak. Maramdaman nila may pagmamahal. Kung niyahanap nila yung yakap ng mga magulang, pinagin mo sila. Sa pamagitan ng kanilang mga teachers, sa pamagitan ng kanilang mga advisors, o sa pamagitan ng bawat sila. Hindi man sila kaya mahalin ng kanilang mga magulang kung meron man. Pero ikaw yung kaya mo silang mahalin. Kaya mo silang pagtapusin ng pag-aaral. Kaya nilang makamtan yung pangarap mo para sa kanila. Ang kailangan lang ang this after this. Maging fully convinced sila ang tanging bagay na kailangan nila is to become divinely educated so that they can receive your divine wisdom, divine knowledge, divine understanding na magagamit nila sa secular. Maraming salamat po. And I declare, Father, this is my declaration to each and every one of them, Father, that they are the head and not the tail. They are above and not beneath. They will always increase, never to decrease. They will become lenders and not borrowers. Thank you, Father. Samahan mo sila. Ilayo mo sila sa maling barka, maling kaibigan. Ilayo mo sila sa panig. Ilayo mo sila sa masamang tao. Save their life, Father. Be God to them and be Father to them. We
Thank you, Father. We honor you. This is what we pray. We declare to you, Father, in the mighty name of Jesus. Maraming salamat. Amen. Amen. Okay po, since tapos na po ang word, ma'am, may absent po ba si Clayton? Okay po, so, mga siguro po, ilan po? 7 po na grupo na naglalama po siguro ng 6 to 7 members po per group. Mga... Sila mga tag si 6 ma'am? Nagliliwan na lang. So, dapat na lang po ilang po yan. Circle po. Yan ang pabilig na lang po ulit. Di ba? Tapos isang grupo po na may grupo po na natin po